Good day mga ka-sports natin dyan. Bukas na nga ang salpukan ng Petrogas Angels kontra sa Creamline Cool Smashers. Ang dalawang team na ito ay talagang mag-aagawan nga sa kanilang panalo. Magaganap nga to bukas 6:30 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Alam natin na kaabang-abang talaga ang laban ng Creamline Cool Smashers at ng Petrogas at laging puno ang arena. Ang tanong, makalusot kaya ang defending champion na Creamline Cool Smashers sa malakas na team na Petrogas Angels? Malakas talaga ang Angels kung tutuusin dahil nga meron silang MJ Phillips, Brock Van Sickle at Vander Wady na talagang malakas na import from America rin. Syempre, alam natin na ang Creamline ay hindi rin naman basta-basta ibibigay nila ang pagkapanalo. Lalo't natalo nga sila sa Akari Chargers sa loob ng 5th set. Ngayon, makabawi naman kaya ang Creamline? Pero maraming nagsasabi na duda sila na makalusot ang nasabi nating CCS sa Petrogas Angels. Alamin natin ang ating prediction. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Bangis ng Petrogas Angels, mararanasan kaya ng Creamline Cool Smashers pagkatapos nga sa unang game ng nasabi nating Petrogas Angels kung saan mabilisan nilang napatiklop ang Galleries Tower High Risers sa loob lamang ng 3 set. Grabe talaga ang Petrogas Angels, mukhang hindi nga sila pinagpawisan kontra nga sa Galleries Tower. Ayon pa nga sa ibang mga netizen, parang nag-training lang daw ang Petrogas Angels. Ka-tune up lang raw nila ang Galleries Tower na kung saan hindi talaga nakaporma or nakapalag kahit malakas rin ang nasabi nating import ng Galleries Tower. Veterana na rin ang Galleries Tower import pero hindi nga ito umubra pagdating sa Petrogas Angels. Well, si Lindsay Vander Wady ay talagang subok at matibay na at magaling talaga na import. Dagdagan nyo pa yan nang meron nga silang Brock Van Sickle at MJ Phillips. Matatandaan nga natin ng first game nila ay wala talaga ditong bumuhat dahil lahat sila ay trumabaho. Pagkatapos ngang tumala ang tatlo nating may dugong banyaga na nagkaroon nga sila ng double digits. Double digits nga si Vander Wady at gayon rin ang ating Phil-Am na si Brock Van Sickle at MJ Phillips. So talagang nakakatakot talaga ang Petrogas Angels. Lahat talaga dapat ng mga players dito, mga spikers, middle blocker ay dapat bantayan nga ng Creamline Cool Smashers kung gusto nilang makalusot. Dahil lahat ng mga players dito ay threat talaga. Wala na ditong masasabi natin na medyo pechay. Sobrang solid talaga ang Petrogas dahil lahat nga sila ay narito na. Complete nga ang players ng Petrogas Angels. Kung kaya sa tingin ko ay baka mahirapan nga ang Creamline Cool Smashers na talunin ang nasabi nating Petrogas Angels. Sobrang lakas talaga nila ngayon mga ka-sports natin dyan. Grabe talaga itong si Brock Van Sickle, Vander Wady at MJ Phillips. Yan ang kanilang trio na pangtapat nga sa Creamline Cool Smashers. Lalo't wala nga ngayon sa MB Fons at si Tots Carlos naman ay hindi masyado nga ganoon pa kasolid at si Gemma Galanza nga ay wala rin. So, sino ang aasahan natin? Si Alyssa Valdez na medyo talaga kasi nagiging off na rin siya dahil nagkaroon na rin siya ng mga injury ng nakaraan na conference. Kung kaya kahit humataw si Alyssa Valdez ay hindi pa ito masyado kakayanin siguro ni Valdez mag-isa. Lalot ang kanilang nakuhang import ay hindi naman ganoon kalakasan. Bagamat tumala rin siya ng double digits, 20 big points lampas. At si Alyssa Valdez naman ay nagkaroon rin ng double digit na score kontra nga sa kanilang laban sa Akari. Pero sa tingin ko, pahihirapan talaga ng husto ng Petrogas Angels ang Creamline Cool Smashers. Nakakakaba dahil nga kung ganito nga ang galawan ng Creamline Cool Smashers at ang dami-dami nga nilang ipinapamigay na puntos
dahil sobrang error nga nila at mahina pa ang floor defense at puro nga over ang kanilang mga services ay hindi talaga sila makakalusot pagdating nga sa kanilang laban sa Petrogas Angels. Ang Angels ay hindi sila ma-error, magaling pa sila sa blocking at malupit pa ang kanilang floor defense. Dagdagan mo pa yan ng malupit rin na import at meron pa nga silang dalawa rin na PhilAm. Kung talagang pag-uusapan nga sa kalakasan, sorry pero kahit idol natin ang kupunan nga ni Alyssa Valdez, sa tingin ko matatala nga sa kasaysayan. Sa prelims pa lang may dalawang talo na agad ang Creamline. Matatalo ang Creamline bukas mga ka-esport. Sorry talaga dahil sobrang, kung ganyan ang galawan nilang maraming error, talagang hindi sila papalag sa Petrogas. Well, kinakailangan talaga ng matinding panalangin ng mga fans nga ng CCS para maging good condition sila bukas sa kanilang laban sa Petrogas at sana makalusot talaga sila, pero ang prediction ko matatalo sila ng Petrogas.